malamdam. Ano po? Kasi fully air condition na. Ayan. Kasi naalala ko nung nandun po tayo sa lang, ay pagkaganito pa na fully electric fan na. Talagang puno-puno ng electric fan yung paligid, yung taas, ng aga niya. Pero hindi matumpasan yung init. Hindi matanggal yung init. No? Kaya purihin ng Panginoon dahil nandito na po tayo. Kung saan ay masarap pagpuri sa Panginoon. Minsan pa, God is good! Talagang hindi pa. Mahirap sumigaw, ano? Dito yung normal ko eh. Ayan, naalala ko nilang umaga. Napagtulungan ako ng aking dalawang anak. Kasi medyo mataas yung boses ko. Tapos dati, galit na agad. Eh sabi ng bunso ko, ikaw kasi dati, kahit hindi galit, parang galit. Ay, wala, napasabi lang ko eh. Pasensya naman. Talagang, dapat, inuunawaan mo rin ako. Pero sa kabilang ganda ay pwede naman talaga ako na. At medyo nasasanay lang talaga na naisip ko lang, pag nandito sa church, ang hina-hina ng boses. Pag nasa bahay, ang lakas-lakas ng boses. Di ba napasin niyo? Pagka mga anak nakaharap, malakas ang boses. Kaya pinapractice ko yung sarili ko na maging malakas ang boses. Kaya lang, hindi yung normal eh. Ay, bilib nga kay Brother Ariel, talagang naka-high tone. Talagang mataas lagi eh. Yung kanyang yung tono. So yun. Ang pag-aaralan po natin sa umaga nito, o ang marinig natin minsan ay ang taong tapat sa Diyos. So sa panahon ngayon, meron pa kayang taong tapat sa Diyos? Meron ba kayong nakasalamuha, nakilala, o kakilala na taong tapat sa Diyos? Wala. Wala talagang taong tapat sa Diyos ngayon, panahon nito. Wala. Kasi noong panahon, sa lumang tipan, yung mga patotoo, no? Yung narinig natin, yan. Alam ko, dinig na dinig ninyo yung mensahe ng nakarating ko. Parang hindi pa, no? Sa buhay ng tatlong lingkod ng Diyos, kay Cedra, Mesa at Abednego, ng tatlong lingkod na Diyos na ito, ay talagang naging tapat sa Diyos. Kung bakit? Bihulog na sila dun sa naglalagablab na pupuno o apoy, pero hindi sila nasunog. Kung bakit sila hindi nasunog ay dahil yung kanilang pagiging tapat sa Diyos ay tinaglay nila ng mga sandaling yun. Nakita natin yung bantay na naghagi sa kanila sa pugon ay nasunog, yung garang pa lang. At sila mismo, nung inuhulog sila, ang tingin ng hari ay apat, ay ganun, tatlo lang sila. Tila, ang isa ay anak ng Diyos. Hindi nga ba, sabi? At nung sila ay lumabas na, buhat mo sa pugon, hindi nasunog yung kanilang kasuotan, yung turbante na nakalagay doon. At hindi sila nag-amoy usok. So, pinarating na mensahe sa atin. Yung mga taong tapat sa Diyos, yung mga taong nagtitiwala sa Diyos, ito yung mararanasan. Yung patuloy na pagliligtas ng Diyos. Ano man yung sitwasyon na maranasan sa buhay po natin. So, yun po. Kilala
ba si Daniel? Kilala niyo si Daniel? Daniel Padilla. Parang kilala niyo si Katnila. Pero hindi na Katnil ngayon. Ka-update na. Medyo nag-update din ako. Paminsan-minsan. Pero kilala niyo si Daniel na. Daniel Padilla. Yan, si Daniel ay buhat sa libing ng Juda. O, alisin nyo na yung si Daniel Padilla. Alisin nyo sa isip si Daniel Padilla. Bagamat hindi binanggit ng kanyang mga magulang, ay sinasabi naman sa salita ng Diyos na o sa Biblia na siya ay galing dun sa maharlikang angkan. Galing siya dun sa angkan ni Haring David. Tama ba, Pastor? Yan. Kasi maharlika no? Galing siya sa mga hari, sa angkan ng hari. Dito po ay sa Daniel chapter 6, 1 hanggang 20. Yan. Babasahin ko ba? Kasi alam na ninyo yung kwentong ito. Kilala niyo si Haring Dario. Parang hindi nababasa. Nasa ako. Yung dalawang kasama niya na itinalaga, kilala niyo rin. Eh nung siya ay inihulog na dun sa kulungan ng Maliyon, familiar na rin sa inyo. Ano yun, sis? So yun, no? Yun po yung kwento. Okay, dahil sa chapter 6 na yan. Sabi po dito, kung familiar na kayo sa aklat na ito, ano ang nagaganap sa buhay ng taong nagtatapat sa Diyos? Siguro, doon sa mga taong hindi tapat sa Diyos, ito yung magsisilbing katanungan dahil hindi nila nararanasan ng Diyos. Pero doon sa mga taong tapat sa Diyos, hindi na po ito katanungan dahil nararanasan nila ang kabutihan ng Diyos. Ewan po ba? Baka hindi na tanong ngayon, ano yung magaganap sa buhay ng taong nagtatapat sa Diyos? Dahil ikaw na nagtatapat sa Diyos, nararanasan mo na. Kagaya ni Daniel na nung inihulog siya doon sa kulungan ng leon, walang isang galos sa kanya. Tingnan po natin. So, may mabuti pa totoo. Sabi po dyan sa verse 1, si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Pumili rin siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mga ngalaga sa tahanan ng hari. At isa rito si Daniel. Si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ay ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Si Daniel ay isang mabuting patutuon. Tingnan po natin sa talatang ito. Siya po ay kabilang doon sa bihag na dinala doon sa Babylonia. Natin ay alipin o bihag. Walang karapatan na maglingkod sa harap ng hari. Pero ano yung naranasan niya? Ano yung patutuon niya sa buhay niya? Sabi dito sa verse 3, si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala. Inulit mo, isang alipin,
isang bihag na siya pa yung ginawang pangunahing tagapamahala. Ibig sabihin, sabi dyan, dahil may pambihirang karunungan ang nakita ng hari. At isa pa, dahil sa kanyang pagiging matapat, matalino, yung kanyang kalooban ay yung buhay niya ay napalapit sa puso ng hari. Kasi kung walang katangian ganito si Daniel, maring mananatili siya, bihag na lang. Kasi maraming libo, dahil libo o ilang libo ang naging bihag ng mga taga-Babylonia na dinala doon sa bansang Babylonia. Pero sa dami-dami ng mga Israelita ay si Daniel yung napili. So ano yung pinararating sa atin ng mga talatang ito? Ganun din po sa bawat sa atin na may sa panahon naman natin ngayon, lalo dito sa Pilipinas, wala na namang pinaglilingkuran hari. Kung karaniwan, yung mga pinaglilingkuran natin ay kung sa mga company o sa mga pinagtatrabahuhan natin, sa mga amo natin, no? Kumusta ba yung ating kalagayan sa ating mga amo, sa ating mga boss? Kagaya po ni Daniel, nakabilang siya dun sa mga mamamahala sa hari, sa kapakanan ng hari, sabi po dyan. Posibleng po, maranasan po natin yung mga ganitong pangyayari, kagaya ni Daniel. Kung tayo po sa ating buhay bilang mga mananampalataya ay magkaroon ng mabuting patotoo. Maging taong tapat sa Diyos. Hindi mo bihag siya. Kasi yung kalagayan nila doon ay buhay at kamatayan. Nga, depende. Nabubuhay ka doon, pero konting pagkakamali mo, mamamatay ka. Kaya nga nung sa 3 lingkod ng Diyos, kay Shadrach, Meshach at Abednego, hindi sila sumunod doon sa hari sa ibinabang batas na kapag narinig yung trumpeta, yung tangguli, kailangan lumuhod. Hindi sila lumuhod. Hindi sila sumunod. At sabi pa nga nila, kahit kami ay hindi tulungan ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba at luluhod. So, ano yung pinararating? May paninindigan yung tatlong ito. So, ganun din, magkakasama sila Magkakasama sila, sa babasahin natin yung chapter 1, ay magkakasama sila, napili, dahil kabilang sila doon sa matatalino, marurunong. At bukod pa doon, yung taglay nilang karunungan, pinagkalooban pa rin sila ng karunungan ng Diyos. So, ganun mabuti ang Diyos sa mga tao nagtatapat sa Kanya. Kaya nga sabi ko, ay posible rin na maranasan natin ito sa mga pinaglilingkuran natin. Wala na tayo pinaglilingkuran na kundi sa trabaho. Ako, gusto ako ng amo ko sa trabaho ko Ngayon, sipag-sipag ko daw. Yung misis ko So yun po pero naranasan ko rin naman na magtrabaho at mangamuhan, sabi nga, sa loob ng 20 years sa ibang bansa, nakaranas din ako na hindi naman ako natanggal sa trabaho.
kundi nagustuhan din dahil gusto nila akong maging ampunin o iyataw, kaya lang overreach na ako ng time na yun. Wala na magagawa. Kaya yan, nangyari, ay kalooban ng Diyos, pinauwi ako din sa Pilipinas at tayo ng hotel business. Pero sa mga bawat isa sa inyo na ngayon, maghahanap pa lang ng trabaho, sa mga kabataan, at doon sa mga nagtatrabaho na nangangamuhan, ito po yung isang aral na mapupulot natin sa buhay po ni Daniel. Kung paano siya ay naging isang mabuting pastor. Haharapin ang kalaban ng may kapakumbabaan sa harap ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin niya? Kung titignan po natin ang karakter ni Daniel, iba po siya sa ibang lingkod ng Diyos. Ano po ang kanyang ginawa nung nalaman niya na nilagdan ng hari ang ganong kautusan? Hindi siya nakipagtalo man lang na kung titingnan natin ang kanyang katungkulan, siya ang pangunahing tagapamahala. Kasi may dalawa siyang kasama, ano po? Ito po yung istorya na nagkaroon ng, sabihin natin, inggit sa kanya. Nagkaroon ng masamang motibo yung dalawang kasama niya na hindi nalaga. Anong ginawa ng dalawang lalaki ito? O ng taong ito? Minantuhan nila yung hari. Pinangunahan nila yung hari. Para malinaw po, sabi po dito. Nagkaisa silang humarap sa hari sa verse 6. Sinabi nila, mabuhay ang hari Dario. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng rehiyon at mga tagapayo, ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti po'y ipag-utos ninyo sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon. Talagang sila na yung nagawa ng batas na sa halip na hari yung magbigay ng batas na ito. Sila na. Kaya mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia. Batas na hindi mababago ni mapapawalang bisa at gayon nga ang ginawa ni Hari Dario. Sabi dito, haharapin ang kalaban ng may kapakumbabaan sa harap ng Diyos. Kung sa atin kaya mangyari ito, no? Na ikaw ay mataas ang katungkulan sa iyong pinagtatrabahuhan at mayroon mga encounter na ganito, ano kaya ang gagawin mo? Baka medyo magwala ka ng konti. Hindi ko pwede yan. Mataas ang posisyon ko sa inyo. Pero ang ginawa niya, anong ginawa niya? Punta siya sa kanyang tinitirahan. Nanalangin siya. Sabi mo dyan, nang malaman ni Daniel na nilagdan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Lumod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang pinapagalian. Hindi siya nakipag-away. Baka kung pinakamahin-mahin na doon, baka nasa pakmo pa, ano? Yung dalawa. Ganda-ganda ng trabaho mo, tapos sisiraan ka. Ang kakaiba pa rito, nung panahon ni Daniel, iuhulog siya sa kulungan
kulungan ng leon. No? Sabihin, mamamatay siya. Mabuti ko tatanggalin lang siya sa pagiging na ito. Pamahala no? Mamamatay siya dahil lang sa dalawang taong ito. Naninindigan sa Diyos na nagtitiwala. Sabi po sa verse 10, nang malaman ni Daniel na nilagdan ng hari, ayan, nabasa ko na pala yung kanina, umuwi siya, lumod siya at manalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos. Sa isang silid siya taas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintana ng araw sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinakagalian. Sabihin yung paninindigan niya sa Diyos at sa Diyos lang siya nagtitiwala. Tulad nga nung lagi natin narinig, pinagpapasa Diyos na niya yung mga pangyayari. Nasa halip na sa iyong umaksyon dahil sa ginawa ng dalawang taong ito sa kanya, hindi niya hinarap, hindi niya kinumpronta man lang kasi wala nakalagay dyan, wala nakasad sa mga talata na kinausap niya yung dalawa. Kundi ang ginawa niya sa Diyos siya na mag-usap. Siyang napakagandang patutuko ito sa buhay ni Daniel. Kung bakit yung kanyang pamumuhay ay masasabi natin malinis. Ito yung nais ng Diyos na maganap o mangyari sa pamuhay ng isang mananampalataya. Malayo sa bulok, di ba? Ay kung time na yun, makipag-away siya, gulo na. Maring kung hindi siya yung napatay, ay nakapatay siya. Ano ba? Sa buhay po natin, bakit nag-aalala tayo, tatakot at nababalisa? Kagaya mo ni Daniel, noong time na yun, ating pag-aaralan o ating iisa-isahin yung kanyang sitwasyon. Nakaranas din siya ng matakot. Nag-aalala, nabalisa. Ano po? Yung kapalit noon, kasi nilagdaan ng ihari-lalo yung kasunduan na yung lumabag sa batas na yun ay iuhulog sa kulungan ng leon. Eh siya yung gumawa noon, nakita. May nakakita pala sa kanya, kinisip ng dalawang ton. Talagang magaling na intelligent. Pwede magtrabaho sa ano yun? FBI ba? O dito sa atin, ano yun? NBI. Nakita pala siya na nalangin. Ayun pa naman yung bawal na bawal. Kaya ginawa. Yan, na yung hatol sa kanya. Ihugot, itapon o ihulog sa kulungan ng leon. Kaya maaaring may takot din siya na naramdaman dahil bilang tao, tao din siya. Nakakaramdam ng takot, nag-aalala. Kaya nga, sa buhay din natin, lagi din natin nararanasan ito. Minsan natatakot, nag-aalala. Ano ba yung pwede nating ihambing sa naranasan ni Daniel? Isa ko magsalita si brother, hindi ako pinapansin ni sister. Isa na lang nangyayari. Nagigipag agad tayo, sa mga ganun. Yung ba yung pwede natin ihambing sa mga nararanasan o naranasan ni Daniel? Ano pa yung mga pwede
pwede natin ihambing o ihalin tulad yung ating kakainin sa araw-araw, yung pag-aalala mo sa pamilya. Hindi po ito, no? Ang pwede natin ihalin tulad. Dahil kung titignan natin ay wala pa dun sa dulo ng buko o dulo ng kaligtingan pala yung naranasan ni Daniel kukumpara sa naranasan po natin. Yan po. May Diyos na tutulong. Sabi po sa verse 22, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Sino po ang kausap niya rito? Si Haring Dario. Kasi kahit si Haring Dario mismo ay nag-alala sa magiging sa kasasapitan ni Daniel. Pero iisip ni Haring Dario na baka nilabanan ito ng mga leon. Maaaring gutay-gutay na yung kanyang katawan. Dahil na yun, kaya hindi siya nakatulog, hindi siya nakakain, at hindi siya nagpaalim. Ano po? Kaya yung tanong ng hari, malungkot na, sabi doon, malungkot na tanong ng hari, Daniel, buhay ka pa ba? Pero malungkot eh, no? Pero may malungkot. Daniel, mabuhay ang hari, sabi niya. Wala pong nangyari sa akin. Pero mabuti ang Diyos, ano? Napaka-perfect ang Diyos talaga, ano? Tignan mo, pag sinabing leon kasi, ano? Ay wala ka naligtas talaga doon. Ano po ang naranasan niya? Yan. Tinulungan siya ng Diyos, iniligtas sa pulungan ng leon. Ganun mabuti ang Diyos, ano? Sa mga taong laging tapat, sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. Kaya ito, kabilang po ito sa mga patutuo ni Daniel. Sa lahat ng kanyang naranasan, ito po, bagamat yung kaligtasan na nararanasan nila noon ay physical na kaligtasan. Kasi kamatayan lagi ang kapalit nito kung hindi sila nasusumbungan ng Diyos sa mga ganitong kalagayan. Matagal ng patay mga taong ito. Pero dahil natagpuan ng Diyos yung patuloy na pagtatapat, patuloy na matuwid na pamumuhay, kahit sa huling segundo, ano? Kasi yung nando pa sa loob mabuti kung nando ka pa lang sa labas ng kulungan, medyo may ilang distansya pa, makakaligtas ka, ay inihulog na doon sa loob. Sabihin, talagang nando yung pagkilos ng Diyos. So, posible din po na maranasan din natin. Sa mga oras na wala ng choice. Kaya po napakahalaga ng panalangin na ginawa ni Daniel, kagaya ng ginawa ni Daniel. Dahil alam niya, ito na yung hatol sa kanyang kamatayan. Ito po yung aral na pinahatid sa atin. Na kapag kumaranas tayo na wala ka ng mahina ng tulong, kaya wala ng choice, pigit mata na lang, ano? Pero purihin mo ng Panginoon sa buhay po natin dahil sa huling pagkakataon na ang sinasabi ng tao, Diyos ko po, ganun ang lagi mo nagiging ano, sa huling pagkakataon, napapa-Diyos ko po na lagi, no? Pero
kadalasan ay hindi naririnig ng Diyos. Dahil nga sa hindi kagaya ni Daniel, ang talagang buhay niya ay nakalaan para sa Diyos. Kaya nga, yung mga time na no choice na, yung mga time na wala ka na ligtas, nandun yung Panginoon na handa tumulong ano man ang sitwasyon. Pinabayaan man si Daniel ni Haring Dario, pero hindi pinabayaan ng Diyos. May mga sitwasyon po o pangyayari na yung inaasahan mo na tutulong sa iyo ay hindi ba makakatulong. May mga experience tayo ganyan. Kaya mapalad po tayo mga kapatid. Wala naman tayong kapwa, kamag-anak. Yung mga pagkakataong ganyan na wala tayong matakbuhan, ay meron naman tayong Diyos na matatakbuhan. Kagaya ni Daniel, kasi si Daniel ay malapit sa puso ng Haring Dario. Pero nung pagkakataong yun, hindi siya natulungan. Na siya mismo, wala na rin siya choice para tumanggi doon sa dalawang taong pinangunahan siya, kundi tatakan yung sistemang yun na kapag hindi sumunod ay ihulog doon sa kulungan na leon. Kaya nga yung hari nabalik sa atin, no? Dahil hindi niya naman talaga gusto yun, yung ganung pangyayari. Pero pinabayaan man si Daniel ni Haring Dario, hindi naman siya pinabayaan ng Diyos. So walang pagkakaiba si Daniel. Si Daniel ay isang mananampalataya. At tayo, ano ba tayo? Mananampalataya rin, ano? Kaya laging posible rin na mangyari po sa atin ng mga ganitong pangyayari. Wala man tayong mahingi ng tulong, meron Diyos na tutulong. Pero laging purihin ng Panginoon dahil dito naman sa iglesia sa Kalugkog, kapag hiningan mo ng tulong ang kapatid, ay nakahanda naman tumulong. Po ba? Kapag lumapit sa iyo yung iyong katabi, ano sa tingin mo? Tutulungan mo ba? Oo, baka naman hindi. Baka naman nakasabi nyo lang yan. Iiyak kayo sa katabi ninyo. Pero yan, no? Yung pong maganda yan. Yung pong maganda yan na dahil tayo ay sa patuloy natin pag-aaral sa kalooban ng Diyos, ito po yung binigay sa atin, no? Yung hindi lang sarili ng tulungan, kundi yung kapatiran. Kasi kasama po yung pagtulong sa pagmamahalan ng mga kapatid. Tutulungan niyo ba talaga yung kapatid? Lala kayo, napasag na ng oo. Ano po? Hinayaan man ni Daniel na ihulog siya sa kulungan ng leon. Pinatigong naman ang buhok at bibig ng leon. So, pagtulong ng Diyos ay lagi nasa tamang oras at tamang pagkakataon. Yung tipong wala ka na magagawa. Mahal ka dito ang nangyari sa loob ng tulungan. Medyo isipin lang natin mabuti. Nung inihali sa kulungan, alam naman natin yung mga leon, mababagis yan eh, no? Ano yung magiging kung hindi tinakpan yung bibig ng leon at yung buko? Ano yung reaction ng leon? Paano? Parang mas mabagis pa kayo sa leon. Pero hindi. Nung pumasok, nung inihali si Daniel sa kulungan ng mga leon, pinatikong yung bibig.
sabi doon ay pinatikom naman ang kuko at bibig ng leon. So ganito siguro ang nangyari sa leon. Di ba ganun lang? Pinatikom eh. Hindi na siya makapalag. So ano po ang pinararating dito? Ang pabuti ng Diyos at makapangyarihan talaga ng Diyos. Hinayaan man si Daniel na ihulog siya sa kulungan ng leon. Ito yung mga pagkakataon minsan sa buhay natin. Wala ka na magagawa. Pero nandun lagi ang Diyos na handang tumulong. On time lagi ang Diyos eh. Hindi siya lumalampas. Hindi siya nalilate. Laging nakahanda siya. Sabi nga, ay hindi talaga natutulog ang Diyos. Lagi siya nakatingin doon sa mga taong nagtatapat sa Kanya. Doon sa mga taong laging sumusunod sa Kanya. At ito yung kailangan natin sa araw-araw. Maaaring nararanasan natin na sa mga disgrasya. O naman sa una, marami tayong napapanood sa balita, naririnig, kaliwat kanan na may mga sakuna, mga disgrasya, pero muli ng Panginoon, no? Ito'y dahil sa pag-iingat ng Diyos. Kung patuloy niya tayong masusumbungan, na tayo ay sumusunod at nagtatapat sa Kanya, posible ulit ang maranasan natin ito. Dahil ganyan ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Kanya, no? Kahit anong bangis nung leon, kaya niyang patikumin ang bibig. Sa panahon natin ngayon, wala ng leon. Kung leon, meron pa ano? Panahon natin ngayon, ano ba? Yung hahabulin ka lang ng aso, pagkikita matakbo, pero wala na rin ngayon. Kundi yung mga may lang pangyayari sa buhay natin. No? Kaya nga laging ikumpara natin yung ating nararanasan. Sa naranasan ni Daniel, ay wala mga sa kalitingan. Kaya nga sa taong tapat sa Diyos, nagaganap ang isang pagbabago. Hindi lang sa kanyang sarili, maging sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ano po ang ibig sabihin ito? May pagbabagong magaganap. Paano ginamit si Daniel sa buhay ni Hari Daniel? Alam na rin natin ang kwentong yan. Ano po? Sabi po, sa verse, pinarusahan ang masasamang tao. Sa verse 24, ang mga nagbintang kay Daniel ay ipinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Hindi pa sila halos sumasayag sa kulungan, ay nilapan na sila ng mga leon. Bakit? Yung mga nagbintang kay Daniel ay ipinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon. Kasi nung si Daniel ay nakaligtas buhat doon sa kulungan sa leon, napatunayan ng hari na hindi si Daniel ang may sala, kundi yung dalawang nagsipsip sa kanya. Yung dalawang taong masama naging motibo sa kanya. Napatunayan ng hari yun. Kaya nung kadalagan, nung si Daniel ay lumabas sa kulungan, pinahulog ng hari yung dalawang nagbintang kay Daniel. Ito po ang pagbabagong naganap. Ano po, yung mga taong gumawa ng hindi maganda kay Daniel at yung pinangunahan yung hari, yung mga taong
nanira kay Daniel, sila ang pinarusahan na hindi pa sumasayad. Sabi diyan, sa kulungan, nilapanan sila ng leon. Diba, ano kapangis yung leon na hindi pa sumasayad. Siguro nung parang medyo mapalalim na gano'n, hindi hulog eh, natin palalim. Ay nasa ere pa lang, talagang nakanganga na yung leon. Nakita natin yung leon, nagutom ang leon ito sa mga masasamang tao. Kaya nga mga kapatid, lagi po natin ipapanalangin sa Panginoon yung mga taong gumagawa ng masama sa inyo, sa atin. Ano? Paano natin ipapanalangin? Saan kainin na sila ng leon? Hindi, ano? Baka ganun ang ipanalangin ninyo. Ipanalangin na sila ay magbago. Yun po, ano? Kasi kung hindi sila magbabago, baka maranasan din nila yung nangyari dito sa dalawang taong ito. Dahil ganyan ng Diyos, makatarungan. Kaya hindi niya hayaan. Kung ang isang tao ay mapapabayaan na siya ay mananatiling masama, ito yung kanyang kasabitan. Kaya nga, praise God, no? Sa buhay po natin ngayon, tayo na nasakupan na ating Panginoon sa Kristo. Laging, ano yung sinabi ng Panginoon na laging binibigyan ng pag-asa. Kasi nung time na yun, yung magkamali ka lang, may hatol na agad. Sa atin ngayon, no? Sumobra na yung laya ng tao. Kahit anong gawin ng tao na masama, talagang all the way, ginagawa. Pero hindi pwedeng ikatwiran yung sobrang laya. Dahil ang tao, masyadong inabusog yung kalayaan. Kaya nga purihin lagi ang Panginoon. Dahil laman natin yung masama at yung mabuti. Dahil sa ating patuloy na pag-aaral, kalooban ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay maging malawis. Binigyan man tayo ng kalayaan ng Diyos, hindi para gamitin sa kung ano paman, kung anong klaseng kasamaan, kundi gamitin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yun po yung tinuturo sa atin. Kaya makikita natin dyan, no? Sa labas, na yung masama, lalo na yung masama. At naging katwiran pa, walang nangyayari masama. Kasi nga binibigyan ng pagkakataon. Kaya nga lagi natin ipapanalangin kung meron tayong mahal sa buhay. Nasabi natin, gumagawa ng masama. Ay ipanalangin natin sila. Kainin sana sila ng leon. Hindi po, hindi ipanalangin na magbago. Upang hindi sila humantong doon sa kulungan ng leon. Amen? Amen. Yan, pagbabago mo lang. Tama. Pinararangalan ng tunay na Diyos ang hari ng mga hari. Sa verse 25 to 26, pagkatapos sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa daigdig. Sinasaad sa sulat, sumainyo ang kapayapaan, iniutos ko sa lahat ng aking mga nasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon. Habang panahon ang kanyang kapangyarihan.
Ginamit ko si Daniel sa buhay ni Hari Dario. Ito po yung pinararating po dito. Nakilala niya ang tunay na Diyos at nagpuri siya. Nakita namin dito nung matapos na siya ay lumabas mo sa kulungan ng Leon. Napatunayan niya na yung Diyos ni Daniel ay yung Diyos na totoo at makapangyarihan sa lahat. Kaya nga ano yung ginawa ni Hari Dario? Nagpuri siya. Nagpuri siya sa totoong Diyos ni Daniel. At posible po, yan, sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos sa buhay po natin, ay maging daan po tayo upang makakilala yung mga taong, ano po, yung mga kahalubili po natin. Kaparis ni Daniel. Dahil ni Daniel, yung hari mismo ay kinilala na yung kanyang Diyos ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, kung magitan din natin yung ating kahalubilo araw-araw, hindi na po tayo maghahanap, kundi yung makita sa buhay po natin na meron pa ng Diyos. Meron pala silang Diyos talaga na makapangyarihan sa lahat. Ano po? Ito po yung ipinararating ng mensahe o pinararating na aral na kung bakit nakakilala ang hari nito ay dahil sa ginawa ng Diyos kay Daniel. Pinagtagumpay ang lingkod na tapat kahit sa sumunod pa na paghahari. Sabi po niya sa verse 28, at naging matagumpay. Yes, at naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Hari Dario at sa panahon ni Hari Ciro ng Persia. Dahil sa kanyang ipinamalas na katapatan at pagtitiwala sa Diyos. Ang kanyang malinis na pamumuhay ang naging daan upang sa ikalugdan ng hari kanyang pinaglilingkuran. Gawin mo, 3 hari na yung dumaan na kanyang pinaglilingkuran at pawang siya ay kinalugdan. Hindi lang dahil sa siya ay matalino, kundi yung pagsama ng Diyos sa kanya. So napakahalaga po ang araw na ito sa buhay po natin. Na kahit saan ka man pumunta o kahit sino ang iyong paglingkurang amo dito sa lupa, kung ang makikita sa iyo ay kabanalan, ano po ang mangyari? Lahat ay matutuwa sa iyo. Huwag nang mangyari, ano po, nakatanggal ka sa trabaho dahil sa iyong ugali. Hindi po yung dapat nakita sa atin, kundi yung kagaya ng buhay ni Daniel na siya ay kinalugdan. Natuwa sa kanya yung mga hari kanyang pinaglingkuran dahil sa kanyang mabuting patotoo, dahil sa pagiging tapat niya sa Diyos. Ito po yung kanyang pribilehiyong nakuha. Ano po? Siya ay alipin, siya ay bihag sa Babylonia, pero siya ay dumanas ng maayos na buhay. Kaya sa buhay din po natin dito sa lupa, sa araw-araw natin pamumuhay, ay napakasarap na sa ating mga pinagtatrabahuhan, yan, ay kalugdan tayo ng ating mga amo. Dahil sa ating mabubuting gawa, na makita na meron tayong Diyos. Kaya nga lagi sa panalangin, itago mo kami sa iyo banal na likuran, hindi lang tayo dito sa unahan, kundi sa pagkatrabaho natin sa araw-araw, ipanalangin natin, itago mo ko, Lord, sa iyong banal na likuran, sa lahat ng aking makakasalamuha. Di ko ba napakaganda ng ganun? Ito po yung kabilang sa pagnanais natin na maging malinis yung ating pamumuhay.
manindigan para sa Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. At ito ay makakatulong sa ating spiritual journey upang lumago at sa mga taong nakapaligid sa atin. At pagtatapos, ang Panginoong Jesucristo. Ano po naganap sa buhay ng ating Panginoon nung siya nandito sa lupa? Dumanas siya ng hirap, pasakit, at lahat ng klaseng pwede siyang masaktan ay naranasan niya. Pero sa kabila noon, sabi dyan sa verse 8 ng Filipos chapter 2, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at mapupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa kaluluwalhati ng Diyos Ama. Ginawa niya lahat ng ito para siya ay tularan ng mga tao nakapaligid sa Kanya at ng tao nakikilala siya. Kailanman ang Diyos ay hindi nagpabaya sa mga taong tapat sa Kanya. Sa palataya pa kayo doon. Kailanman ang Diyos ay hindi nagpabaya sa taong tapat sa Kanya. At ito po ay maaaring nararanasan natin. Ang taong tapat sa Diyos ay walang pinipili panahon, araw, oras at okasyon. Walang dahilan para sa kompromisong desisyon ko. Sapagkat ang pangako niyong ginawa ay hindi sa tao kundi sa Panginoon. May mga sitwasyon na parang katanggap-tanggap ang mga dahilan para huwag tuparin ang kasunduan. Subalit, hindi mababali ang katotohanan ng pinangakong katapatan ay hindi kailanman dapat ipagpalit sa kakauting papuri at kayamanan. Hindi lahat ng pagkakataon ay dapat tanggapin at sunggaban sapagkat doon mas lalo nasusukat ang iyong katapatan sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Pagin po, Panginoon, sa araw na ito, nawa sa buhay sa pamamagitan ng buhay ni Daniel ay marami po tayong napulot na aral sa pagiging tapat niya sa Diyos. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming